ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang buhay mga kapanalig! Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyayang tinanggap natin sa papatapos ng buwan ng Enero. Humingi din tayo ng tawad sa maraming pagkakataong nagkulang tayo sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ginugunita din natin sa araw na ito si San Juan Bosco na isang pari. Pasalamatan natin ang Diyos kay Don Bosco at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin natin ang biyayang maging maningning na ilaw tayong tatanglaw sa mga kapatid nating nadidimlan at naliligaw ng landas. Ito ang hamon ng mabuting balitang maririnig natin. Ayon kay San Marcos, Kabanata 4, talata 21 hanggang 25. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Dumarating ba ang ilaw para takpan ang salok o para ilagay sa ilalim ng higaan? Hindi. Inilalagay ito sa patungan. Walang nalilihim na di nabubunyag at walang tinatakpan na di malalantad. Makinig ang mga may tainga. Isip-isipin nyo ang inyong naririnig. Sa sukatang ginamit ninyo, susukatin ang para sa inyo at higit pa ang ibibigay sa inyo. Bibigyan pa nga ang meron na, ngunit kung wala siya, aagawin sa kanya kahit na ang nasa kanya." Magandang araw! Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May isang dasal na karaniwang isinasabay sa ritmo ng paghinga. Sa gayon, nagiging para itong walang humpay na dasal. Tinatawag itong Jesus Prayer o panalangin kay Jesus. Maikli at simple lang ang mga salita, pero sumasaklaw sa lahat ng ating pangangailangan. Jesus, anak ng Diyos, maawa ka sa akin. Paulit-ulit mo itong bigkasin ng marahan na tapat sa loob. Humihingi tayo ng awa sa Diyos habang itinuturo sa atin na magkaloob ng awa at biyaya sa lahat ng iba pang taong bahagi ng ating buhay. May dalawang talinghagang ginamit si Jesus sa pagbasa ngayon para ihambing ang mga bagay na kaugnay sa Diyos sa mga bagay na karaniwan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang talinghaga ng ilaw na sumasagisag sa Kanya at nagbibigay ng liwanag ng katotohanan sa buong daigdig, at ang talinghaga ng sukatan na nagsasabing anumang biyaya ang tanggapin mo sa Diyos ay kailangang ibahagi mo rin sa iba. Mas marami kang biyayang natanggap, mas maraming grasya ka dapat maipalaganap. Kung sa bagay, kapag nagpakita ka ng kabutihan at pagpapahalaga sa iba, mas lalalim ang kabutihang loob at pagkakaibigan. Dito, magiging tunay kayong masaya at matitikib ng pag-ibig ang buhay. O Jesus, patuloy mong ilawit ang iyong liwanag at habag para sa kabila ng aming mga kahinaan at mga kasalanan. Huwag kaming panghinaan ng loob sa paglapit sa iyo. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ihabilin natin sa Panginoon ang bagong taon 2019 at manalig na siyang may likha sa atin ang may ganap na kontrol sa ating buhay at pag-iral sa mundo. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.